Amen. Isa pong magandang oportunidad para sa akin ngayon na makapagturo ako ng Tagalog. Namimiss ko na magturo ng Tagalog. Alam niyo, pag nagtuturo ka ng mas madali mong ma-express yung gusto mong sabihin kapag hindi man ako Tagalog, ako may Bisaya, pero mas madali ho nating maintindihan kapag ma-express natin ng Tagalog. And I would like to thank you also before I start, I would like to thank everyone for the support sa ministry for the last 3 days. You are a blessing to the ministry, and I pray that God will richly bless you sa lahat ng support ang ginampanan natin. Amen? So sa hapon pong ito, tayo po yung makibukas kayo sa akin sa Book of Ephesians, chapter 5, verse 8 until 10. Ephesians chapter 5, verse 8 to 10. Diyan na po ba tayo? Ephesians chapter 5, verse 8 until 10. Sabi ko rito, "For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord." Alam niyo, sinabi niyo dito sa unang talata, sabi niya doon sa verse 8, "For you were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord." Dati ho, tayo ay nasa kadiliman, at mula nung na tayo nakilala na sa Panginoon, tinuturing niya tayo na tayo ay maging ilaw at liwanag sa sanlibutan ito. Bakit? Dahil ang Panginoon ay nananahan sa atin, at kapag nanahan ang ating Panginoong Hesus sa atin, ang kanyang glory ay magliliwanag, magniningning sa ating buhay. Amen? Amen. So, I want to put an emphasis here, the message this afternoon on verse 8. Sabi niya rito, verse 10, "Proving what is acceptable unto the Lord." Ang sabi ho sa NIV version ng Ephesians 5:10, "And find out what pleases the Lord." Ang message ko ngayong hapong ito ay pinamagatang entitled, "Living to Please God." Mamuhay tayo na malugod ang Panginoon sa ating mga buhay. Sabihin nga natin sa katabi natin, find out what pleases the Lord. Minsan, naitanong niyo na ba sa sarili niyo, Lord, ano ba yung bagay na makapagpaligaya sa iyo? Ano ba yung makapag-please sa inyo, Panginoon? Dumating ba kayo sa punto na tinatry niyong i-please ang Panginoon? Last Friday, nagkaroon kami ng Bible study, kapatid, at tinanong ko ang isang kapatid, sabi niya, hindi na siguro kailangan i-please ko ang Panginoon. Kasi kung i-please ko ang Panginoon, parang magiging routine na lang. Pupunta ako ng church para ma-please ang Panginoon. Magbibigay ako para ma-please ang Panginoon. Di ba parang maging obligatory na lang? Sabi ko, the Word commanded us that we should find a way to please God. Sabi ko dun sa Ephesians 10, find out what pleases the Lord. At hindi man natin aminin, Sister Chris, Sister Arlene, we live to please somebody. Namumuhay tayo upang maging mapaligaya, mabigay ng kaluguran ang mga taong mahal natin sa buhay. Kung ikaw ay may asawa, sino may mga asawa dito? Taas ang kamay. Hindi ka siguro, ano pangalan mong kapatid? Elvie. Elvie. Elvie o Elvie? Elvie. Elvie. Sister Elvie, hindi ka siguro nag-asawa
na para bigyan mo ng sakit ang ulo ng asawa mo. Tama hindi? When you get married, nagbigay ka, sinisikap mo rin na mabigyan ng kaluguran ng asawa mo. You want to please your husband, right? So, gagawa ka ng mga bagay na dapat makapagpaligaya sa kanya. To please him. So, you are already pleasing somebody. Kung ikaw ay nagtatrabaho, ginagawa mo lahat ng bagay para ma-please ang employer mo. Tama? So, para maging malugod ang employer mo sa'yo, kapag nalugod ang employer mo sa'yo, that's the time your employer will give you a reward. He will give you bonuses. He will give you extra pay because you please them. So, how much more kapag piniplease mo ang Panginoon? Kung ang ating mga kaibigan, ating mga employer, ating mga asawa kapag na-please, nalulugod sila, how much more kapag piniplease mo si Lord? Ano kaya ang pwede niyang maibigay sa atin? You know, dapat ho natin matutunan. When I was praying, sabi ko, Lord, tulungan mo ako na matutunan kong i-please kita. Hindi ko alam paano kita i-please, Panginoon. Alam niyo nung, kapag nakakilala ka na ba kayo ng taong napakayaman, tapos ikaw nasa mababa ka, hindi mo alam kung paano mo siya i-please because meron na siya lahat. Amen? Meron na siya lahat. Lahat ng pwede mong bilhin, hindi mo pwedeng maibigay sa kanya dahil mayroon siya, mayaman siya eh. How are you going to please that person? The same thing with God. Siya ay may-ari ng lahat. Anong gagawin mo para ma-please siya? But what kind? Sometimes, we are pleasing people. We are pleasing other people para lang makuha natin yung gusto natin mangyari. Tama? May mga pagkakataon na, uy, i-please ko to dahil meron akong kailangan sa kanya. Kahit labag sa loob mo yung gagawin mo sa kanya, pilit mo siyang piniplease para makuha lang yung gusto mo sa kanya. And there are times sa buhay natin, pilit na rin natin piniplease ang Lord para makuha lang natin yung gusto natin mangyari sa kanya, sa buhay natin. Maliho ang motivation natin sa pagpiplease ng Lord. Kailangan i-please natin ang Panginoon na ang ating motivation ay mahal natin siya. Hindi ko i-please ang asawa ko dahil asawa ko lang siya. Ibibigyan ko siya ng kaligayahan dahil mahal ko siya. Gusto kong maging masaya siya dahil mahal ko siya. Ganon din dapat ang maging motivation natin sa ating pagpiplease, sa pagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Hindi lang tayo nag-expect ng piniplease natin ang Lord dahil mayroon tayong ina-expect na blessing sa Kanya. Sabi ho sa Ecclesiastes chapter 2 verse 26 sa NLT version, Ecclesiastes chapter 2 verse 26. But if a sinner becomes wealthy, makinig kayo. If a sinner become wealthy, God takes the wealth away and give it to those who please Him. Malinaw, iba ho ang NLT ng pagkatrans. Sabi niya, kapag ang mga makasalanan ay yumayaman, Sister LB, Sister Divine, kukunin nila yung kayamanan dun sa mga makasalanan at ililipat lang doon sa mga na-please ang Lord. But if you keep on meditating on this word, time will come, ang iyong motivation, i-please ko si Lord kasi merong ita-transfer na wealth sa akin. Maling motivation ulit. Amen? You are just trying to please God because you are expecting na, sinabi ni Lord, pag na-please ko siya, ita-transfer yung wealth sa akin. Malinaw ang motivation mo. Kaya there will be no transfer if your motivation is wrong. Dapat i-desire natin na ang ating motivation, Lord, i-please kita dahil mahal kita. Kapag nakuha mo yung right key to please Him, hindi lang ito ang mangyayari ng wealth transfer. Kahit anong i-desire mo, ibibigay niya sa iyo. Amen?